At ito na nga guys ang aming bakuran. Bakuran, likod na apartment. Dati makikita nyo talaga yung puno na sobrang lush, puno ng dahon. Green-green pa talaga guys. Pero ngayon dramatic po, zero balance na. Parang nagkaroon lang na malaking withdrawal overnight. At ayan guys, nagtatractor pa si tatay. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin nila dito sa lupa. Kung tataniman ba o tatayuan ng mga buildings. At sa mga oras na ito, on the way na pala tayo sa school. Grabe, sobrang lamig talaga ngayon dito sa Thailand. Parang nakasunod sa'yo yung aircon sa bawat kanto. Hindi mo alam kung tatakbo ka o tatakbo ang lamig. Pero ayos lang kasi kahit ganito mas exciting yung morning trip natin, may konting challenge lang sa pagiging warm. Pero bago natin kalimutan ang ating pangmalakasang intro guys. Hi guys! A day in my life as tourism graduate na naging kindergarten teacher dito sa Thailand. At ayan, bago anything else guys, nagdadasal talaga ako bago kumain, bago magsimula ang araw para humingi ng gabay at bigyan tayo ng lakas ng Panginoon sa buong araw. Para rin maging thankful sa lahat ng blessings, sa simpleng bagay man o sa unexpected moments. Alam nyo kasi kahit abala sa school at sa mga batang tinuturuan natin, mahalaga talaga na magsimula tayo sa tamang mindset, puno ng pasasalamat at positibong energy. At kinain pala natin ngayon guys ay homemade shawarma at grabe ang sarap talaga. Parang sulit na sulit talaga ang effort sa paggawa nito. Masarap ang combination ng ingredients at hindi talaga tinipid at perfect yung lasa sa bawat bite. Alam nyo, mas satisfying talaga kapag homemade kasi ramdam mo yung effort at love na inilagay sa pagkain. Fast forward guys, at ayan, magsisimula ng ating labanan sa araw na ito. Syempre, sisimula natin sa warm up. At guys, may bago pala akong na-discover sa warm up na ito. Parang laro talaga siya, as in enjoy na enjoy ang buong klase. Nakakatuwa kasi nakikita mo yung energy ng mga bata habang nag-exercise, naglalaro at natututo sa parehong oras. Talagang iba yung vibe kapag ginagawan mo ng masaya at interactive na warm up. Kaya sa mga teachers dyan, try nyo talaga ito, promise masaya at nakakagaan ng araw at saka nakaka-engage talaga sa mga bata. Tapos nila sa kanilang worksheet, ayan, behave naman yung ibang estudyante kasi tapos na sila, kaya chill na ang vibes. Pero syempre, kapag may hindi makikinig guys, abalakihan mo lang talaga yung mata mo. At alam nyo guys, importante talaga yung maliit ng gestures na ito. Parang reminder lang sa kanila na kailangan ding mag-focus pero hindi sobra kasi balance lang dapat. At syempre, nakaka-relate din sa mga teachers dyan, diba? Minsan, simple lang na facial expression o gestures nagwo-work na. At pagkatapos namin kumain, ayan, ako na naman ang nagbabantay sa K3 students kasi wala na naman yung advisor nila. Pero alam nyo guys, grabe talaga yung adjustment na kailangan kong gawin dito mula sa walang assistant hanggang sa magiging single-handed na lang ako sa classroom. Talagang nahihirapan ako kasi walang assistant kasi iba tayo, iba yung approach natin sa mga bata at hindi nila kaya intindihin lahat ng instructions agad. Kaya sa ngayon sobrang thankful talaga ako sa Panginoon kasi hindi ko talaga kakayanin para sa kabila ng challenges na ito. Nakakatuwa rin kasi ramdam ko yung growth ko bilang teacher. Malaki na talaga yung na-improve ko sa klase mula sa pagiging walang experience. Natutunan kong i-handle ang iba't ibang situations, maging patient, creative sa lesson at ma-enjoy ang bawat maliit na tagumpay ng mga bata. Alam nyo, ito yung mga moments na nagpaparealize sa akin kung gaano kahalaga dedication at pagmamahal sa teaching. At sa bawat araw na ganito, mas lalo kong na-appreciate yung journey ko mula tourism graduate hanggang sa pagiging full-time kindergarten teacher dito sa Thailand. Truly, every challenge is a blessing in disguise. Fast forward guys, pauwi na sana ako pero tinatawag ako ng kaibigan ko kung sasama ba daw ako. Sabi ko, saan ba tayo pupunta? At dito mo ramdam yung kaibahan ng pagiging teacher na walang assistant. Dati updated ako sa lahat ng happening sa school kasi may magre-relay sa akin ng mga impormasyon. Ngayon as in kulang ang details at madalas nagkaka-surprise ka sa mga event. Kaya ayun guys, nalaman ko pala may send off party pala dahil i-assign na naman yung isa sa co-teachers namin sa ibang province. Surprise talaga pero masaya rin kasi nakaka-relate ka na sa daily life ng teachers dito. Lahat ng coordination, minsan ikaw na lang ang nakakaalam sa huling minuto. Pero ayos lang kasi kahit medyo hectic minsan, natututo ka rin sa flexibility at pagiging hands-on sa lahat ng bagay. At ayan, nakarating na pala kami sa lugar at alam nyo, kapag magkasama talaga kaming tatlo sa mga kain at ang una talaga namin itatanong sa isa't isa, may makain ba tayo doon? Kasi alam nyo, marami kaming bawal na pagkain kaya automatic na yung concern na ano kaya pwede namin kainin dito. Nakakatuwa kasi kahit saan kami pumunta, lagi namang iniisip kung may bagay na pwede namin i-enjoy without breaking any rules or restrictions namin. Pero sa kabila ng enjoy lahat, pa rin namin yung banding habang naghanap ng pagkain, nagkukwentuhan at nagtatawanan at syempre nagpa-plan kung paano i-maximize ang bawat pagkain na pwede namin kainin. At lumabas pala ako saglit kasi grabe sobrang lamig na sa loob. Parang gusto mo na lang talagang kumapit sa mainit na tsaa. At pagbalik ko, ayan, nagsimula na pala sila sa isang mensahe. Kahit hindi mo talaga maintindihan yung sinabi nila, ramdam mo talaga yung sincerity at pagpasalamat. Nakakatuwa at nakaka-touch kasi kahit sa simpleng paraan, papakita nila yung appreciation nila sa efforts mo bilang teacher. Fast forward, pagkatapos palang magbigayan ng mga mensahe at mga regalo, grabe talaga, nakakaganda sa Thai culture guys kapag ganito may alis o darating man na bago. As in, ramdam mo talaga yung blessing. As in, ang dami talaga lahat ng simple gestures kahit maliit na pasalubong mensahe, puno na talaga ng meaning at nakita ng appreciation sa isa't isa. Talagang nakaka-inspire kasi sa
culture nila, mahalaga yung connection sa bawat tao, whether sa school, sa friends, o sa community. At ramdam mo talaga yung warmth at positivity, parang lahat ng effort mo, kahit sa teaching, sa preparation, sa pagiging kasama nila sa school, rewarded sa simpleng paraan. At ayan, akala ko talaga Pinoy lang mahilig sa video okay, pero dyan kayo nagkakamali. Grabe guys, nagsilabasa na yung mga talented kahit hindi mo maintindihan ang lyrics. Pero nakakabibo pakinggan yung tugtog, ang saya, kasi ramdam mo yung energy ng bawat isa, parang may sariling show guys. Sa mga oras na yan, maliit na lang talaga kami sa lugar. Kaya kahit yung mga mahiyain ay nakakakanta, nakakatawa at nakakatuwa guys. At ang funny pa, kahit andyan pa yung director at dalawang assistant, nakikijoin din sila para bang walang pasok kinabukasan. Talagang iba yung vibe dito guys, lahat nag-i-enjoy, walang pressure at puro good vibes lang. Nakaka-amaze kung paano kahit simpleng video session, nagiging bonding moments at nagpapakita ng personality ng bawat isa. At alam nyo guys, sobrang generous talaga ng mga Thai kasi kapag may sumasayaw kung makakanta sa video okay, binibigyan talaga nila ng pera bilang suporta at appreciation. At nakakatawa talaga guys kasi ramdam mo yung excitement at encouragement sa bawat performance. Char. At guys, hindi ko makakalimutan, isa naming kaibigan, grabe nakatanggap ng 50 million. Char. Syempre, exaggeration lang ito guys, pero you get the point. Sobrang generous nila at puno-puno ng positive vibes. At mga 9 PM nakauwi na pala kami, grabe, super pagod na sa buong araw. Alam nyo yung ganitong klase ng araw mula sa school, mga students, mga activities, send off party, pagkain, video okay, at lahat ng excitement, talagang nakakapagod pero masaya. At honestly guys, baka hindi na tayo makapasok bukas kasi sobrang pagod, pero okay lang kasi every moment na ito ay worth it. At hanggang dito na lang, see you in my next mini vlog. Kapuna ka!